Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, again, ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Nasa chapter 23 na po tayo. At nasa dulong bahagi po tayo ngayon at ang ating pag-aaralan ay verses 23 hanggang 35 kung saan pinamagatan po natin ang pag-aaral na ito na God's sovereign protection over His servants. Ang pag-iingat ng makapangyarihang Diyos sa kanyang mga lingkod. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang pagbabasihan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Then he called 2 of his centurions and ordered them, "Get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix." He wrote a letter as follows: "Claudius Lysias, to His Excellency Governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews and they were about to kill him. But I came with my troops and rescued him, for I had learned that he is a Roman citizen. I wanted to know why they were accusing him, so I brought him to their Sanhedrin. I found out the accusation had to do with questions about their law, but there was no charge against him that deserved death or imprisonment. When I was informed of a plot to be carried out against the man, I sent him to you at once. I also ordered his accusers to present to you their case against him." So the soldiers carrying out their orders took Paul with them during the night and brought him as far as Antipatris. The next day, they let the cavalry go on with him while they returned to the barracks. When the cavalry arrived in Caesarea, they delivered the letter to the governor and handed Paul over him. The governor read the letter and asked what province he was from. Learning that he was from Cilicia, he said, "I will hear your case when your accusers get here." Then he ordered that Paul be kept under guard in Herod's palace. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, yung Acts chapter 23 to 35 na ating binasa ay nagpapakita kung papaano ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga lingkod. Even when surrounded by danger, it shows us how God sovereignly protects His servant. And what unfold is not coincidence. Hindi po nagkataon lang. Hindi nagkataon na nadinig nung pamangkin ni Paul ang banta ng 40 tao na naghihintay para siya i-assassinate. Hindi po aksidente na yung sundalo, yung pinuno ng mga sundalo, ay kinuha si Paul nung siya'y hinahagupit at binubugbog ng mga tao. It is not just coincidental. It is divine providence. The Bible emphasizes that God governs all things. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung ano man ang nangyayari sa bansang Pilipinas, ano man ang nangyayari sa politika, ano man ang nangyayari sa iyong personal na buhay, kapatid, God governs all things. And that includes the movements of every circumstances. Sa kalagayan ni Paul, even the movements of the Roman soldiers, the schemes of his enemies, and the steps of his servant. It was all governed by God. Bago po yung passage na ito na ating binasa, Paul has been rescued from violent mob. Nabasa natin at napag-aralan natin yan nakaraan sa Acts 23 verse 10. And the Lord Himself during the night appeared to Paul saying, "Take courage, Paul. You must testify also in Rome." Acts 23:11.
So with that promise in mind, the events in Acts 23 shows how God fulfills His word. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag ka matakot kasi magsasalita ka pa sa Roma. Huwag kang mag-alala. Lakasan mo loob mo. Meron pang layunin ng Diyos, may ipagagawa pa ang Diyos, kaya naniniwala tayo sa katotohanan na ang buhay natin kapag may ipapagawa pa ang Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. At kung humantong ang dulong bahagi ng buhay, isa lang ibig sabihin, wala nang ipapagawa ang Diyos. Amen po ba doon? Kaya if we are going to look at the context, let us look at the context of the verses. Paul is detained by the Romans for his safety. Paul is hated by the Jewish council, targeted by more than 40 assassins. Ito po yung pinag-aralan natin nakaraan. Yet under the promise of Jesus that he will reach Rome. Anong makikita natin dito? The situation looks dangerous, but God is in total control. Can we say amen? May mga banta, may mga nakaambang panganib, may mga pagdurusa. At this point in time, nakakulong pa rin si Paul. Pero may pangako ang Diyos. At ang pangako ng Diyos, huwag kang matakot. Dadali kita sa Roma, magsasalita at magpapahayag ka pa sa Roma. Paul, it is not yet over. You will speak for me in Rome. Meron pa siyang speaking engagement. Alam niyo mga kapatid, ang mga pastor, hanggat may imbitasyon para magsalita, hanggat mayroong opportunity na magpahayag ng salita ng Diyos, okay, matakot. Huwag niyo ipangamba. Alam niyo po, mayroong batas ngayon dito sa Canada, nakakatakot para sa mga lingkod ng Diyos. Yung C9 law na isinusulong ng mga liberal, na kung saan, pag nangaral ka ngayon ng Bible, anything na ipapahayag mo sa Biblia na magkokos ng hate para sa iba, subject ngayon para mabilanggo ka. Can you imagine, basahin mo lang yung verse na kung saan nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, delikado ka na. Bakit? Para dun sa mga hindi naniniwalang siya'y babae, hindi naniniwalang siya'y lalaki, at mga walang kasarian, that verse can be a hate verses. Paano pa mga ngaral ng mga pastor ngayon? Ngayon, bibigyan ng kapangyarihan ng mga pulis na kapag may nagreklamo sa kanila ng hate speech, pwede ka nang damputin at ikay makakulong. Magkikita-kita na lang kami sa bilangguan ni na Pastor Epi, ni na Pastor Ruben at ng mga matatapang dating mga pastor na hindi mapipigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakita niyo po mga kapatid? But in spite of what the government will do, in spite of what the liberal minds will do, God is still in control. Maaaring papahintulutan talaga ng Diyos dito sa Canada, pagbawal na yung pangangaral Kasi ang Biblia bawal na. Among all books, hindi bawal ang mga libro na kung ano-ano, no? Mga librong walang katuturan na ilagay sa library. Minsan nga pornographic materials nasa library, pero ang bawal, Biblia. Bawal ang buksan ng Biblia at ito po'y gagawin ng Canada. May isang pastor na po sa Calgary na hinuli nung isang araw. And this is just the beginning. At ano pong ibig sabihin nito? Talagang gagawin ng demonyo ang lahat ng kanyang magagawa para pigilin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pero ako po naniniwala kung papayagan ito ng Diyos, papahintulutan niya ito para malaman kung sino ang totoo at kung sino ang mga fake na mga mangangaral. Na nangangaral para lang doon sa makakating tenga ng tagapakinig. And hindi talaga mangangaral ng Ebanghelyo. But in spite of this, sabi nga sa kasaysayan ni Paul, God is still in control. Let us now go and look at the passage verse by verse. Let us go to verse 23. Then he called 2 of his centurions and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight.
Ang pinanggalingan nito, mga kapatid, ay yung bata, yung pamangkin ni Paul, pumunta po sa commander ng Roman soldiers at sinabi na si Paul ay pinagbapantaan na patayin ng 40 sundalo o 40 tao na inaabangan ng kanyang paglabas at siya ipapatayin. Nung naikwento nung pamangkin ni Paul ang pangyayaring ito dito sa Roman soldiers commander, eto na po yung verse 23. Sabi niya sa bata, huwag mo itong ipagsasabi, huwag mong sasabihin na binanggit mo ito sa akin. Nagpatawag ngayon siya ng kanyang centurion, 2 centurions, at yung bawat isang centurion merong isang daan na sundalo yun Kaya ngayon, 200 ang tinawag, i-ready ang detachment ng 200 sundalo, 70 horsemen, 200 spearmen. At dadalhin ngayon si Paul sa Rome. Ano pong sabi dyan? He called 2 of the centurions. The commander orders 470 soldiers to escort Paul. 200 soldiers, 70 horsemen, 200 spearmen. This is an overwhelming force for one unarmed preacher. Para bang makakatakas ba si Paul? Pero alam natin hindi yon ang intensyon. Hindi dinamihan ang mga sundalo, hindi dinamihan ang mga mangangabayo at mga spearmen para ingatan na makatakas si Paul. This is not a threat for Paul to be escaped. Ito po'y talagang overwhelming force para proteksyonan ang preacher at siguraduhin makakarating sa Rome. Ito po ay isang batalyon o hindi lang isang batalyon. I don't know kung ilan ang batalyon Pero ito po ay maraming mga sundalo sa layuning kung aatakihin si Pablo ng mga Jewish mob mapoproteksyonan at siguradong makakarating si Pablo sa Rome. Ano pong lesson natin dito, mga kapatid? Tandaan, God can use an entire empire to protect His servant. Amen? Imagine ninyo, nakakuha ng proteksyon si Pablo sa Roman government dahil siya pinagtatangkaan ng relihiyon na dati kanyang ipinagtatanggol. Ang relihiyon na kung saan nagbigay sa kanya ng liham para hulihin at patayin ang mga Kristiyano. Ngayon, itong relihiyong ito na dati niyang tinitindigan ang siyang papatay naman sa kanya. But God is sovereign. God is in control. Amen? Let us go to verse 24. Provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. Can you imagine this? They prepare horses for Paul to ride to Felix, the governor. Take note, mga kapatid, ang mga bilanggo usually naglalakad. Nakakita na ba kayo ng mga pelikula? No? Yung mga pelikula, di ba? Pag may mga nahuhuli na mga kaaway nahuli, itinatali sa likuran, hatak-hatak po, nakasakay sa kabayo, yung mga nakahuli, yung mga sundalo, hatak-hatak nila, yung mga prisoners, duktong-duktong, naglalakad. But here, the prisoner who is the Apostle Paul given a horse. Bakit? Ito po isang royal treatment. Hindi po prisoner treatment ito. Not a prison treatment. Kaya kung tingnan nyo ang pabor sa kabila, mga kapatid, ng nakabilanggo, kahit nakabilanggo, favored pa rin. Kaya minsan yung bilangguan nagiging paraiso para sa mga lingkod ng Diyos. Yung bilangguan na kung saan pwedeng ipaghimutok ay pwedeng maging lugar ng pagpapala sa mga tapat na lingkod ng Diyos. Hindi nakabase sa sirkumstansya, hindi nakabase sa kalagayan, ang pabor ng Diyos. Amen po ba? Maybe Paul may not understand this. Pero sa atin na nagbabasa, sa atin na nakakakita ng sirkumstansya, grabe naman ang pagpapala ng Diyos sa kanya.
He could have been killed in the first place. But look at God's protection. Kasi tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na si Paul ay pagsasalitain pa niya sa Roma. Siguro yung mga malilikot na isipan niya sabihin, bakit hindi nalang binitbit ng Diyos, nilagay sa Roma si Paul? Mga kapatid, pwede naman nga gawin ng Diyos yon. Pwede naman na gawin ng Diyos, baguhin na lang ang isipan ng mga taga-Roma. But it doesn't work that way. The preaching of the word must be done in accordance to God's will and purpose. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Yun pong salita ng Diyos na daladala ni Pablo, dadalahin ng Diyos mismo doon sa lugar na nais niyang pagpahayagan ito. May mga tupa ang Diyos sa Roma na kailangang makadinig ng mensahe at gagawin ng Diyos na ingatan ang tagapagdala ng mensaheng ito doon sa kung saan kailangan itong ipahayag. Amen po ba mga kapatid? Ito po yung providence. Ano po yung ibig sabihin yan? God ensures the journey is faster, the journey is safer, and the journey is easier. Di ba? Sabi nyo nga, mas madali siguro kung pinitik na lang ng Diyos ang kamay at lumitaw si Paul doon. No! God will provide the means. Kailangan maglakbay, kailangan ligtas na maglakbay, at madaling makapaglakbay. Diyos ang nag-provide nun. Imagine niyo habang nagbibiyahe, bantay sarado si Paul. Kung nakaabang man yung 40 na mga Jewish mob na nag-aabang para siya'y mapatay, hindi sila ubra. Imagine yung 470 soldiers ang nakapaligid kay Paul. Di po ba? That is God's providence. Let us go to verse 25 to 26. He wrote a letter as follows. Claudius Lysias, to His Excellency, Governor Felix, greetings. Tingnan niyo po yung pagkakapahayag dito. Napaka-formal, hindi po ba? Ito pong mga sundalo ay pupunta kay Governor Felix. At may dala silang liham galing kay Claudius Lysias. A letter is written by Claudius to Governor Felix. At ano pinakikita nito? This shows God used human system like letters, laws, courts to accomplish His will. Parating ganito mga kapatid. Hindi laging extraordinary na isang pitik ng kamay o himala ang tugon sa mga pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Sa panahon ngayon, ako'y tawang-tawa doon sa mga nasa stage na malalaki na kung saan parating ang hinihingi yung mga himala, miraculous thing, miraculous healing. Hindi ganon. Naalala niyo po ba mga kapatid ng inutusan ng Diyos si Nehemiah na itayo ang pader ng Jerusalem? Pader yun. Pwede namang isang pitik din ang kamay, himala. At kung ako si Nehemiah, ba't pa ako magpapakahirap, Lord? Ikaw naman ay makapangyarihang Diyos. Pwede naman ako humiling sa'yo. Di sana hilingin ko na lang, Panginoon, yung mga puno sa forest, pagpuputulin mo at gawin mong pader ng Jerusalem. That's it. Pero hindi ganon. Anong ginawa ni Nehemiah? He went to the king. Nagpaalam siya na payagan siya na bumalik sa kanyang bayan at itayo ang pader at ano pang ginawa? Humingi siya ng sulat, passes, para sa lahat ng kanilang dadaanan, malaya siyang makakaputol ng puno sa mga forest ng hari para gamiting materyales sa itatayo niyang pader. It is also the same here. Sina Pablo, papunta ng Roma, kasama ng mga sundalo, may taglay-taglay na sulat. At ano, laman ng sulat? No po? Paul, sabi nga Paul is kept safe by formal Roman authority. During the journey, during the travel, hindi siya pwedeng galawin. May liham.
At itong liham na ito ang kanyang proteksyon. Amen? Let us go to verse 27. Ano laman ng sulat? This man was seized by the Jews and they were about to kill him. But I came with my troops and rescued him, for I had learned that he is a Roman citizen. Parang medyo may halong kasinungalingan konti dyan. Wala naman siyang intention talaga na una iligtas si Paul doon eh. Gusto lang niya linawin, bakit ba binubugbog to ng mga tao? At ayaw niya na mangyari yung kaguluhan na under his watch. Kaya kinuha niya si Paul, dinala niya sa barracks. At doon sa barracks, ginugulpe pa siya ron, pinapaamin, ini-interrogate siya doon. At nung gugulpihin na siya, ano sabi ni Paul? Naalala niyo ba? Sabi niya ron sa gugulpi sa kanya, tama ba na gulpihin ninyo ang isang Roman soldiers? Noon lang nila nalaman, Roman soldiers, Roman citizen. Noon lang nila nalaman na si Paul ay Roman citizen. No? Dito, baliktad parang pinapalabas dito ni Claudius, pinapalabas dito ni Claudius na nadiskubre na niya na si Paul ay isang Roman citizen, kaya niya ni-rescue. Hindi ganon. No? Ni-rescue, hindi dahil alam niya. Kundi gusto niya lang na huwag mamatay si Paul during his watch. Dinampot nga niya si Paul, dinala niya sa barracks para i-interrogate. At doon lang nila nalaman, nako delikado pala tayo, Roman citizen pala ito. So, ang sabi po, Lysias claims he rescued Paul after learning he was a Roman citizen. Ano po, exaggeration to, di po ba? But God uses even imperfect people to fulfill His plan. Kahit sa sulat ni Claudius ay nagyayabang siya na para bang makatuwiran ako, ayoko na ang isang taong walang kasalanan ay maparusahan, kaya dinadala ko siya sa inyo. Hindi naman ganun Wala lang siyang choice. Dahil kung magrereklamo si Paul bilang isang Roman citizen, pwede na kahit si Claudius ay mapahamak. Nakuha niyo po yung pinupoint ko? Pero sa kabila ng mga imperfection na ito ni Claudius, ginamit yun ng Diyos para si Paul ay makarating sa Rome. Let us look at verse 28. I wanted to know why they were accusing him, so I brought him to their Sanhedrin. Tama yan. Pero ang kung titingnan natin, crucial yan Crucial yan kasi kaya naman niya inilabas si Paul sa harapan ng mga tao, wala siya nakitang dahilan para ikulong si Paul. So, he examined Paul and found the accusations were about religious dispute, hindi krimen. At dahil hindi ito krimen, hindi niya pwedeng ikulong si Paul. And this is crucial. Romans recognize Paul is innocent. And this opens the door for Paul's ministry in Rome. Amen? Wala siyang kinalaman, wala siyang kasalanan. Kaya sa verse 29, I found that the accusation had to do with question about their law. But there was no charge against him that deserved death or imprisonment. So the Roman government declared Paul is innocent, not guilty of any crime that deserves death. Ano ngayon ang ating matututunan? God vindicates His people even when surrounded by lies. Kahit naubod ang daming sinungaling, kapag gustong iligtas ng Diyos, ililigtas ng Diyos. Pero pagpapahintulutan ng Diyos, isang kasinungalingan lang, pwedeng maging kamatayan ng lingkod ng Diyos. And this is what happened to Jesus. Naglitawan yung mga sinungaling. Yung mga nag-akusan, sabi, narinig namin yan Sabi niya, gigibay niya yung templo. Isipin mo, yung gigibay mo yung templo, di subversion yun, di po ba? At yun po'y pinaniwalaan. Sinakyan po ng mga mob. At dahil doon, hiniling nila na si Jesus ay ipako sa krus. Pero dito, sa kabila ng maraming kasinungalingan,
Nakita ng ng Roman government na ang usapin ninyo ay usapin ng inyong relihiyon. Hindi yan sapat para ikulong ang taong ito. Mga kapatid, dito makikita natin yung separation of states and religion eh. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ngayon po, ang states nakikialam na sa affair ng religion. Pinakikialaman na ng gobyernong Canada ang mga ipinapangaral ng relihiyon. Hindi nila naiisip na the more na nakikialam sila sa usapin ng relihiyon, lalo itong magkikreate ng hate. Anong hate? Eh di yung mga nasa pananampalataya magagalit sa gobyerno pagsisimulan ito ngayon ng mga gulo, ng mga rally. At yun ang nga po nangyayari ngayon. Naghihikayat ang mga kalabang politikal na mag-rally against the liberal ngayon. Ine-encourage yung mga pastor, mga leader ng relihiyon na manindigan labanan ang gobyerno ni Carney ngayon. Eh imagine niyo, di lalong nag-create ng hate, hindi po ba? Pero dito, matalino ang Roma dito. Huwag natin pakialaman yung usaping relihiyon. Walang kinalaman ang taong ito para makulong at mamatay ayon sa batas ng Roma. Let us go to verse 30. When I was informed of a plot to be carried out against the man, I sent him to you at once. I also ordered him or his accusers to present to you their case against him. Magaling, no? Mahusay itong si Claudius. So ang sabi diyan, when the plot to kill Paul was discovered, the commander sent him at once to Felix. Tapos kinausap yung mga accuser, kung gusto niyo magreklamo, punta kayo sa Rome, doon kayo magreklamo. So God's timing is perfect. He exposes the enemies, the plan of the enemies, the exact moment needed. Amen? Kaya ang Diyos hindi nahuhuli, laging perfect ang timing ng Diyos. Let us go to verse 31 hanggang 32. So the soldiers carrying out their orders took Paul with them during the night and brought him as far as Antipatris. The next day, they left the cavalry to go on with him while they returned to the barracks. So pagkahatid ng mga sundalo, nagbalikan na sila. The soldiers obey and escort Paul to Antipatris. Ito po ay safer region. Pagkatapos nun, nagbalikan na yung mga sundalo sa kanilang barracks. Ano makikita natin dito? Una, human responsibility. Ano yung responsibility ng tao? The soldiers faithfully escort. Ano yung divine sovereignty? God moves them to act. Hindi alam ng mga sundalo na habang ginagawa nila ang mga bagay na yon, sinusunod nila ang gusto mangyari ng Diyos. Kahit ang kaaway, nagiging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos without them knowing it. Amen? So, the soldiers faithfully escort Paul and God moves them to act. Both works together perfectly. Ito yung Romans 8:28. All things work together for good to them that love the Lord. Amen? Now, let us go to verse 33 to 34. When the cavalry arrived in Caesarea, they delivered the letter to the governor and handed Paul over him. The governor read the letter and asked what province he was from. Learning that he was from Cilicia, ano pong sabi? Felix reads the letter and decides to hear Paul's case. Napakahalagang makita natin ito. Paul will now testify before political leaders at mafulfill yung Acts 9:15 na kung saan sinabi ron, Paul will testify before the king. Hindi pa yan natutupad. Amen? At sa pagkakataong ito, sa harapan na ng hari ng Roma, makapagpapatotoo si Pablo. Amen? Sa verse 35, he said, I will hear your case when your accusers get here. Then he ordered that Paul be kept under guard. Saan? In Herod's palace. Felix hold Paul in Herod's palace for safety. Hindi dungeon, hindi prison cell, kung hindi
palace. Ang tawag dyan ay grace. Even in custody, Paul is treated like royalty. Can we say amen? Kaya paglingkod ng Diyos, walang dapat ikatakot. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Pablo, do not be afraid. Take courage, for I will send you to Rome, and you shall be my witness. Anong biblical example of God's protection? Sa Bible, maraming mga example o halimbawa ng pag-iingat at proteksyon ng Diyos. Unang magandang example niya si Joseph. Genesis 37-50, Joseph was hated, betrayed, imprisoned, but God orchestrated every event to raise him to power in Egypt. Tama? Genesis 50 verse 20, paborito ko ito eh. Yung Genesis 50 verse 20, ang sabi po ni Joseph, you meant evil, but God meant it for good. Ang layunin ninyo ay masama para sa akin, pero yung layunin ninyo ginawa ng Diyos para sa ikabubuti. Amen po? Second example si Elijah, 1 Kings 17 hanggang chapter 18. Elijah was threatened by Ahab and Jezebel. Alam niyo po ba yun? Di po ba? Yet God, nung siya'y nagtatatakbo na itong si Elijah, gusto nang mamatay, God fed him by ravens. God hid him at the brook, and God protected him from death. Yan si Elijah. Another example, paborito natin ito, si Daniel sa Daniel chapter 6. Daniel was thrown into the lion's den. Yet what God did, God shut the lion's mouth. Ginawa pang ang higaan, ginawang unan ni Daniel ang mga katawan ng leon. So that is, or those are examples of God's protection. At makakapagbigay pa ho tayo ng katakot-takot na mga example nito bilang patunay na ang mga bagay na nangyayari at nagaganap, ginagamit ng Diyos na sirkumstansya para matupad ang kanyang layunin. Bibigyan ko kayo ng mga illustrations. One, the first illustration, the illustration of the invisible hand. Ano yan? A child crossing the street only sees the big trucks passing by. Tama? But he does not see the father holding his hand the whole time. Like the Apostle Paul, believers only see danger, but God's invisible hand is guiding us safely. Sa buhay natin, sa ating paglalakbay, sa biyahe ng ating mga buhay araw-araw, huwag ninyong kakalimutan, may kamay na hindi nakikita na kumikilos at nagbabantay. Another illustration, the illustration of the guarded treasure. Tandaan ninyo, when something is precious, like a diamond, it is protected with cameras, with guards, with alarms. May CCTV yan, protektado yan. Tama? So dito po makikita natin kung gaano kaimportante si Pablo. Not because of who he is. But Paul is carrying something so valuable, so important, na kailangan niyang ligtas na makarating sa Roma dahil yung kanyang daladala ay napaka-importante at dapat ingatan. Higit kaysa sa diamond. So God protected Paul with 470 soldiers because Paul was carrying something more valuable than diamonds. The gospel. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin in human point of view, walang pwedeng makagalaw kay Paul. Kasi siya'y sisidlan. Daladala niya sa kanyang sarili ang kayamanang hindi matutularan. At ito ay ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Now,
Anong theological insight nito? Sa biblical theology and Reformed theology emphasizes, one, God's absolute sovereignty over all events. Ang Diyos ang siyang nakapangyayari sa lahat ng pangyayari. Pangalawa, providence. God's governing all things for His purposes. Walang dapat ikatakot, ipangamba dahil ang Diyos ang siyang kumikilos sa lahat ng sirkumstansya. At makikita rin natin yung perseverance of the saints. God will preserve His people until the end. Ngayon, pag dulo na, then that's it. Tetelestai. It is finished. So Paul's journey to Rome shows us all three. God's plan cannot be stopped by mobs, assassins, governments, human schemes, and satanic opposition. When God says you will testify in Rome, nothing can prevent it. Sa buhay ni Pablo at ang kanyang biyahe, papunta sa Roma, nakita natin ang tatlong theological truth na ito. God is absolutely sovereign, God is in control, and He will provide perseverance to His people. Amen? Paano natin i-apply ang mga bagay na ito sa ating mga pamumuhay ngayon? Paano natin ito i-apply sa sirkumstansya ng ating mga buhay? Mga kapatid, paniwalaan nyo, number one, God protects His purposes or purpose in your life. Iingatan ng Diyos ang kanyang layunin sa inyong mga buhay. Kung tinawag ka ng Diyos, He also will sustain you. Kung may ipapagawa pa siya sa iyo, hindi ka pa niya kukunin. Pangalawa, God uses ordinary means. Ano yung mga ordinary means na yon? Yung simpleng mga bagay sa buhay, hindi natin napapansin. Minsan yung batas mismo gagamitin ng Diyos, minsan people, minsan authorities, para matupad ang kanyang divine plans. Amen? Minsan nga yung hindi ko kaya nagugulat na lang ako kaya pala ng Panginoon Di po ba? Na minsan hindi naman dapat natin ikagulat na kasi alam naman natin kayang gawin yun ng Diyos. Pero aminin natin o hindi, minsan pinipilit nating mangyari ang mga bagay ayon sa gusto natin at sa paraan natin Minsan sa sarili nating kagustuhan natin gustong maganap ang mga plan ng Diyos. Pero hindi The minds of God are different from our minds and the thought of God is different from our thoughts. We just need to discern with wisdom at ilagay ang ating pagtitiwala na ang Diyos ay siyang may kaparaanan. Pangatlong bagay, no enemy can frustrate the will of God. Walang sino mang kaaway ang pwedeng pumigil sa kalooban ng Diyos. You may face opposition, but God's plan stands firm. Amen? Napatunayan ko na po ito sa maraming mga pagkakataon. Marami ng mga kontrabida sa ministeryo ang pinatahimik ng Diyos. Marami ng mga kaaway ang ebanghelyong hiniya ng katotohanan ng salita ng Diyos. No enemy can frustrate the will of God. At pangapat, God's presence goes with His servants. Protection does not mean lack of trials. Hindi palibasa wala kang trials, protektado ka. Hindi ganon. It means God is in control of the outcome irregardless of circumstances. Amen? God's presence goes with His servants. At bilang pagwawakas, let us go to the reflection questions para meron po kayong pagbubulay-bulayan kung nais niyong gamitin ang materialis na ito sa inyong mga Bible studies o sa mga small groups. 1. In what areas of your life do you need to trust God's sovereignty more fully? 2. How does Paul's experience encourage you when facing opposition or fear? 3. Can you recall a moment when God protected you even when you were unaware? And the last, are you willing to obey God's calling even if it involves difficulty like Paul? Amen? Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin.
Heavenly Father, we thank you for the powerful reminders in Acts chapter 23 that you are sovereign over every detail of our lives. Thank you, Father, for protecting Paul and for showing us that your purposes cannot be stopped by human opposition. Lord, strengthen our faith to trust your providence, to walk courageously in our calling, and to obey you even when the path is difficult. May you guard our hearts, may you protect our steps, and may you use us for the advancement of your kingdom. Lord, bless your people. Kung may mga dalangin ang aking mga kapatid ngayon, may mga dasal ang kanilang mga puso, sa mga kabigatan, pagdurusa, karamdaman, pakinggan mo po sila. At umihiling kami, Panginoon, ng iyong pagsubaybay, ng iyong probisyon, at ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ang mga suliraning ito. Tinataas namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.